Mga langga, so we are now in our fourth law of exponents. Dito sa fourth law of exponent mga langga, fraction ang makikita natin na given. So we have a with exponent of m over a with exponent of n. So meron tayong tatlong case dito. Yung case number 1, kapag ang m mas malaki sa n, ima-minus lang natin ang m sa n. So, if m is greater than n, i-minus lang natin yung malaking number sa maliit na number. So, ganito lang yung expression na ating gagamitin. Pero, kapag ang m yung maliit, tapos malaki ang n, ito naman yung gagamitin natin. Sa 1 over a, tapos i-minus natin yung n sa m. So, ito na yung susundin nating expression kapag m is less than n. So, kapag mas maliit yung m exponent mo dito sa taas kaysa baba, ang gagawin mo, ito yung susundan natin. 1 over a with exponent of n minus m. So, ang pangatlong case natin mga langga, kapag ang m natin equal lang sa n, 1 ang equivalent nun. At kapag ang a natin may exponent ng 0, 1 din ang equivalent nun. So, bibigyan natin ng example ang bawat isa. Ito, sa first example natin mga langga, i-apply natin yung unang case dito. So, dito, ang ating a dito, ito yung x natin. So, ito yung x natin, yung a natin, yung m natin, ito yung 12, yung n natin, ito yung 7. So, dito, ang sabi dito, kapag malaki ang m kaysa n, ima-minus natin ang m sa n. So, malaki ang m natin sa n, ima-minus natin. Tapos, kopyahin lang natin ang x. So, x. Tapos, i-minus lang natin 12 minus 7. So, ang sagot niyan, kapag i-minus na natin x, tapos 12 minus 7 is 5. So, this is our final answer. X to the 5th. So, dito, mga langga, i-apply na natin yung pangalawang case dito. So, ang a natin, ito yung y, the quantity of y plus 3 over the quantity of y plus 3. Same dapat yung a natin. Dapat parehas yung given natin dito sa numerator kaysa denominator. Same lang dapat dito. Tapos, ang m natin mas maliit kaysa n natin. So, kapag mas maliit yung value ng m natin, ang susundin natin case ay ito. So, meron tayong 1 as our numerator. Tapos, yung a natin, ito yung a natin, yung buong expression na y plus 3. Tapos, ilagay natin sa loob ng parentheses, tapos yung ipag-minus natin ang n. So, ano yung n natin? Yan, 6 minus 5. So, 6 minus 5 ang ano natin kasi n minus m. So, ito yung n natin, ito yung m natin. Sunod, ikopyahin lang natin lang ang expression natin na y plus 3. Tapos, ano ang ano niyan? Pag i-minus natin yan, 6 minus 5 is 1. So, pwede rin naman natin hindi na ilagay ang 1. So, pwede natin ang final answer natin dito ay y plus 3. So, tanggalin na natin yung 1. Ito yung final answer natin.
Another example mga langga, we have the quantity of 4x squared, y fifth, z squared with exponent of 3 over 8x with to the exponent of 7, y to the 4th, z cubed with exponent of 2. So, ang gagawin lang natin, apply na muna natin ang second law of exponent. So, multiply muna natin yung mga exponent sa loob at saka sa labas. So, ang sagot nito, meron tayong 4 with exponent of 3, 3 times 1. So, 3. Dito, may 1 dapat yan dito. Tapos, x, 2 times 3, 6. Tapos, yung y natin, 5 times 3, 15. Tapos, yung z natin, 2 times 3, 6. All over 8 squared. 8 squared. Tapos, x, 7 times 2 is 14. Tapos, yung y natin, 4 times 2, 8. Tapos, ang z natin, 3 times 2, 6. Z natin, 6. Simplify na muna natin yung 4 with exponent of 3. That is 4 times 4, 16 times 4. That is 64. 64. Tapos, lagyan natin ng fraction bar. Yung ano dito, yung kasunod natin na expression is x with exponent of 6, tapos meron tayong x with exponent of 14. So, ito, maliit ang 6 kaysa 14. So, dito tayo. So, meron tayo ditong 1. Tapos, yung x natin, ilagay natin dito yung x. Tapos, yung n natin, 14 minus 6. Ayan. Tapos, ang kasunod yan ay yung y. Yung y natin, ito naman yun. Ang y natin kasi mas malaki ang m sa n. So, iakyat lang natin. So, y. So, ang y natin, i-minus lang natin tong 15 sa 8. 15 minus 8. Ayan. So, ang kasunod niyan ay ngayon, dito na tayo sa last expression natin, yung z to the 6 over z to the 6. So, same ang ating exponent. So, equal yung m natin sa n. Kapag equal yung m sa n, yan ay magiging, ang ating exponent ay magiging 0. Kapag equal ang m sa n, ang exponent natin ay 0. So, ang magiging exponent natin sa letter z ay 0. Kasi equal yung m sa n. At meron pa tayong hindi na ano dito na simplify itong 8 squared. So, 8 squared is equivalent to 64. Kasi 8 squared, 8 times 8 is 64. So, okay na ano na natin lahat. So ngayon, 64 over 64 is equal to 1 naman yan. Cancel na lang natin tong 64. So, 1 times y is 1y or y. Y na lang yung isulat natin. Y. Tapos, i-minus na natin. 15 minus 8 is 7. So, y to the 7. Ang z to the 0, yung z natin, ito yung a natin. Z to the 0 is equal to 1. So, 1 ang equivalent ng z to the 0 dyan. So, hindi na natin din isulat ang 1.
Hindi na natin kailangan isulat ang 1. So, ito na lang matira, yung x. Tapos, 14 minus 6 is 8. So, ito na yung final answer natin. Y to the 7 over x to the 8 power. So, para sa ating last example, simplify natin. 5 to the 0. Pag 5 to the 0, 5 to 0, ang A natin is equal to 5, 0. So, 1 lang ang sagot niyan. Kapag x to the 0, ganun din. Ang A natin, x, tapos 0. So, 1, equivalent to 1. Yan. Kapag ganito, 5x, tapos meron tayong exponent na 0, yan ay equivalent pa rin yan sa 1. Pero kapag ganito ang given, 5 tapos x to the 0. So, hindi nakasali yung 0 dito sa 5, dito na lang sa x. Ang exponent na lang ng 0, ito na lang. Hindi nakasali kasi wala ng parenthesis dito eh. So, kapag ganito, 5 times ang x to the 0 or a to the 0, yung ano natin, equivalent yan is 1. So, the answer is 5. Yan lamang po. Thank you for watching. Bye!